Magandang araw mga katito-katita dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito nga pala yung nanggaling tayo ng Bahrain, nanggaling tayo sa Rifa, Bahrain, nagtrabaho tayo doon ng 8 buwan. Ikukwento ko sa inyo kung paano tayo nakapunta ng Bahrain nung nag-exit tayo ng year 2022 at year 2023 ay nagpunta tayo sa Bahrain upang magtrabaho. Halos almost 8 buwan din tayo doon sa Rifa, Bahrain at doon tayo nagtrabaho. Nag-exit ako galing ng Saudi Arabia, pumunta ako doon, nanggaling ako ng Thailand at nagpunta ako sa Bahrain para maghanap ng trabaho at nakapagtrabaho naman tayo dahil may invitation tayo na sponsored visa na kung tawagin at nakapagtrabaho tayo doon bilang visit visa at naayos naman yung ating visa at nagkaroon tayo ng ikama o tinatawag na CPR doon sa Bahrain. At doon ako nagtrabaho ng massage therapy. Although okay naman at maganda doon, kaya lang, kaibahan lang doon, ay Pilipino yung nagmamanage ng shop. Minsan nga kung sino pa yung kababayan natin, sila pa yung mataas ang ere, sila pa yung mga hindi marunong makisama o makibagay. Hindi naman siguro lahat, meron talagang ganon, mataas ang pride ng kapwa natin Pilipino na imbis na sila yung mga tutulong at aagapay sa atin, sila pa yung nagbibigay sa atin ng discrimination o ng down. Buti pa ibang lahi, minsan pag sila yung supervisor o sila yung namamahala, at least ibang lahi, awayin man natin, awayin man tayo, okay lang, at least ibang lahi sila. Hindi katulad ng kapwa Pilipino, sila pa yung nang-aaway sa atin at hindi siya maganda pakisamahan. Ng mga oras na to na nanggaling tayo sa Ripa, nag-land travel tayo. Para lang advice ko sa mga gustong magpunta ng Saudi Arabia na gamit ang visit visa o tourist visa, siguraduhin nyo lang na active ang inyong ikama o CPR kung tawagin sa Bahrain at hindi po siya illegal o expired. At kailangan nyo rin ng NOC o no objection letter para galing sa inyong kumpanya na pinapayagan kayo mag-travel anywhere the world, kahit saan bansa. At least humingi kayo nun at ipapatatakan nyo sa Chamber of Commerce at pagkatapos ay pupunta kayo kung saan yung stamping ng visa nyo ng papunta ng Saudi Arabia. Ng mga oras na to ay nag-land travel tayo, bali 1 oras ang travel natin galing ng Rifa, Bahrain, dadaan tayo ng Jubair at maglaland travel tayo papunta ng borders ng Saudi Arabia for 1 hour travel. At kung manggagaling naman tayo sa border, kailangan natin magpa-stamp ng visa, mag-biometric, i-check nila, kailangan wala tayong problema sa ating bansang pupuntahan at wala rin tayong problema sa bansa ng ating aalisan. Kailangan lahat legal at maayos. Ng mga panahon na to, kung mapapansin nyo, disyerto na yung nakikita natin. Susunod yan, tubig o dagat na yung makikita natin, wala na tayong mapapansin na ibang mga lugar. At napakasarap ng biyahe dahil mga panahon na to medyo maaga pa, mga alas 8 o ng umaga pa lang to, mag alas 9 ng umaga. At dadaan muna tayo ng immigration ng Saudi Arabia o yung borders, papasok ng Saudi Arabia sa lugar ng Al-Khobar. Bali 5 oras ulit ang ating babiyahin. Pagkatapos natin manggaling ng Al-Khobar, babiyahe tayo papuntang Riyadh ng 5 oras o mahigit. Kaya ng mga panahon din yon ay kailangan namin mag-stop over sa isang lugar na pwedeng kainan. At sa awa naman ng Diyos, merong McDonald's at may makakakain tayo ng maayos. Noong mga panahon na to, medyo nalulungkot ako at medyo masaya din. Yung kalungkutan dahil aalis ka ulit sa isang lugar na minsan mo rin na nakasanayan na magtrabaho kahit panandali ang panahon lang. At ang kaligayahan naman ay babalik ka ulit kung saan ka nagtrabaho ng matagal na panahon. Masarap maging isang OFW na malungkot at masaya. Ang kasiyahan ay makakaangat ka ng konti sa iyong buhay dahil magkakaroon ka ng sapat at magandang sahod. At ang kalungkutan naman ay panibagong pakikisama o panibagong pakikisalamuha na naman sa mga tao na hindi mo nakagisnan o nakilala. Kaya sa mga panahon na to ay medyo iba yung ating nararamdaman, kaligayahan at kalungkutan. Yung kalungkutan, alam nyo mga katito, naalala ko ng mga panahon na dumating din ako sa Bahrain at may nakilala tayong mga kaibigan na ibang lahi o mga lokal na Bahraini, at least
Araw-araw halos puntahan at dalawin nila tayo. Linggo-linggo nandoon sila sa atin, nagpapamassage o nagpapa-therapy. Tapos yung bibigyan kanila ng konting blessing na makakatulong at makakaipon ka para sa mga pangangailangan mo. Nandoon nakikilala mo, parang nagkakaroon ng adjustment din yung buhay natin. Kaya minsan hindi rin natin agad sila basta-basta nakakalimutan. Para sa kanila nakakalungkot at masakit man dahil aalis ka na dahil nakilala ka nila ng panandalihang panahon. At ang pinakamasaya naman ngayon ay babalik tayo doon sa mga taong nakilala natin ng matagal na panahon at sila rin yung dahilan kung bakit tayo nakapundar ng mga pangangailangan at ng ating bagong bahay dahil sa suporta rin ng ating mga pasyente o ng mga customer. Kaya ngayon ay malapit na tayo sa borders at dito sa pupuntahan nating borders ay medyo mahigpit. Kailangan maayos at legal ang ating mga papeles na walang mga pag-aalinlangan o walang problema. Kaya sa mga nagbabalak na mag-cross ng borders, siguraduhin lang po ninyo na wala kayong problema sa bansa na inyong pinalisan at wala rin kayong problema o naging kaso sa bansa na inyong babalikan. At kailangan medyo mahal naman talaga ang visa sa pag-process kasi yung process ng visa na binayaran ko is 1,400 real. Kung sa dinar naman is 140 dinar, kasama na yung insurance, bali 100 yung visa, 100 dinar o 1,000 real, at 40 dinar o 400 real yung insurance. Kailangan kasi meron kang insurance eh. At kailangan kung ilan lang yung base na ititigil mo o yung buwan na ititigil mo, kailangan hanggang doon ka lang bago matapos, kailangan makalabas ka na ng bansa. Kaya naman ako babalik dito, 3 months lang muna, tourist, at mag-exit ako ulit, papunta naman ng Pilipinas at doon dala-dala ko naman yung visa ko, pabalik ulit ng Saudi Arabia. Kasi nag-exit na ako ng 2022 sa Saudi Arabia. Nang pag-exit ko sa Saudi Arabia ay pumunta ako ng Pilipinas, nag-stay lang ako ng 1 buwan at nagpunta naman ako ng Thailand at bumalik naman at nagpunta naman ako ng Bahrain dahil may kasama ako at may dala akong sponsored visa na magbibisit visa lang ako doon para makapaghanap ng trabaho. Actually, meron na rin naman ako nakaready na trabaho kaya nung makarating ako sa Bahrain, 15 days lang ipinrases yung aking bagong visa at nagkaroon ako ng certification at nakapagtrabaho ako ng legal sa Bahrain. Kaya sa mga nagpaplano na mag-visit o tourist visa, siguraduhin nyo lang na may sponsored visa kayong dala na para maging legal at maayos kayo. Kasi mahirap po yung pupunta kayo ng ibang bansa o ng Bahrain na wala kayong legal na document. Na pupunta lang kayo ng visit doon at 1 buwan kailangan makahanap kayo ng trabaho. Kasi kung may expired yung visa nyo ay another 1,500 naman po ang babayaran nyo kung galing kayo ng Pilipinas. Medyo mahal din ang visa, 1,500 real po. Balik pumapatak din ng 22 to 23 or 24,000 pesos yung visa. Kaya sa mga nagbabalak na pumunta ng Bahrain, nagagamit lang ng visit visa, siguraduhin nyo lang na may mapapasukan agad kayo at may magagastos o pagpaprocess ng visa nyo. Ang kaibahan lang doon, hindi lahat libre. Minsan yung bahay hindi po libre. Katulad yung nangyari sa amin, yung bahay binabayaran ng kasama kong Pilipino dahil siya na may nauna doon at siya rin naman yung manager doon. Kaya obligasyon lang naman niya na patirahin kami o gastusan niya kami dahil yun naman ay obligasyon niya dahil siya yung nag-invite sa amin na pumunta ng Bahrain. Sa mga nanonood at nagla-like and follow and share sa akin, naway kapulutan ng aral, ito po ang buhay OFW. Masarap ang maging OFW, minsan masarap at mahirap. Kung mahirap, yung mag-iipon ka at kailangan mo maging masinop at yung kalungkutan na nararanasan mo. Ang masarap, kung masikap ka at masinop ka sa pera, may maitatago ka at pagdating ng panahon, mabibili mo kung ano yung gusto mo. Lagi nating tatandaan ang pagiging isang OFW ay hindi po biro. Mahalin natin ang ating trabaho, mahalin natin ang ating sarili, alagaan natin ang ating kalusugan. Lagi tayong manalangin at huwag tayong makakalimot na tumawag sa itaas upang gabayan tayo at laging magpasalamat sa lahat ng mga biyayang dumarating sa atin. Maraming salamat sa mga nagla-like and follow and share, sa nagbibigay ng star sa akin. God bless you all guys. Saway pagpalain kayo ng Diyos. Tulungan lang po natin
Huwag po tayong mapapagod. Tuloy-tuloy lang ang laban. Ganyan talaga ang buhay bilang content creator. Ito ang buhay OFW. God bless you all guys. Salamat.